Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Piging saliwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapanalig, ipagkaisa natin ang ating sarili sa Panginoon. Ihandog din natin sa Kanya ang malinis at kapuri-puri nating pagsamba habang itinataas natin ang ating mga panalangin. Magpakumbaba tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo makapakinabang sa banal na sakramentong ito. Sa tuwing kami nag-aalinlangan sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Sa tuwing nawawalan kami ng pag-asa sa mga pangako mo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Sa tuwing nagkukulang ang aming pag-ibig sa iyo at sa kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti, kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo?
Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-alipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo natin ang kilig. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong limutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na nabilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papurit parangal sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga kapanalig, ito pong nangyari sa ebanghelyong ito kung paano pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Yung pinagsabihan siya na wag na itong ipamalita. No? Ito kasi yung pinagninilayan ko dahil hindi niya sinunod si Jesus. Bagkus, nung siya'y gumaling na, pinagsabi niya. No? So doon ko gustong tignan talaga yung nangyari. No? Or tanungin kung yung ginawa niya ba ay katigasan ng ulo o dala ng sobrang galak, sobrang kasiyahan. No? So parang magtatalo kasi kung matigas ba ulo ng tao na ito, hindi siya sumunod sa ating Panginoon, o sobrang masayang-masaya ang kanyang puso, parang kumbaga umaapaw sa kaligayahan. No? So it overflows with joy, kaya walang pagsisidlan talaga. Di ba pag umaapaw, wala kang mapagsisidlan, talagang tatapon. So, ano bang nangyari? Kasi gusto ko tingnan yan palagi sa attitude din natin mga tao. Or for example, yung last fiesta ng Nazareno, no? Yung translasyon, doon makikita mo yung parang ang tigas ng ulo ng mga tao. Sinabi ng wala nang sasampa, sampahan pa rin ang sampahan. Matigas ba ulo nila o umaapaw lamang ang kagalakan, o kung di man kagalakan, ang pananampalataya. No? So, there's nothing to hold it anymore, no? And they have to express it, to show it. Gano'n, no? So, sa dalawang bagay na yan, gusto kong talagang pagnilaya kung ano ba ang magiging tugon ng ating Panginoon doon. Pero, siyempre, kung lilitaw man yung katigasan ng ulo, siguro ang matigas ang ulo talaga ay yung tao na tumalikod sa Panginoon. Yun ang matigas ang ulo. Pero yung hindi lang nasunod, yung hinabilin ay hindi naman katigasan ng ulo, kundi pag-apaw lamang ng kagalakan, o sa kaso sa translasyon, pag-apaw ng pananampalataya at pagmamahal sa poon. So, sa huli, ang iniisip, ang tingin ko, hindi naman matigas ang ulo ng tao na ito. Hindi niya nasunod ang bilin ng Panginoon, pero hindi naman sinasabi dito na siya ay tumalikod sa Diyos. No? Maaring ang ito ay nagbagong buhay din, no? Sapagkat siya ay pinagaling ng ating Panginoon, sapagkat alam natin na maraming mga pinagaling ating Panginoon ang kanyang naging mga alagad. No? And to encounter the Lord, dito pa sa Ebanghelyo, sigurado there will be a kind of conversion, no? Kasi siya mismo yung kaharap. Kaya mga kapanalig, kung atin pong titignan, minsan gusto natin sabihin sa mga tao, tigas ng ulo nyo. Ako, ganun din ako minsan pagka yung nagsisimba, naka-short, sabihan mo naman, paulit-ulit ko naman kayo sinasabihan, naka-short pa rin kayo. Ulang na lang sabihin ko, tigas ng ulo mo talaga, no? Pero sa kabilang banda, isipin mo, siguro hindi naman matigas ulo nito. Kasi hindi naman to tumatalikod sa Diyos. Siguro may pagkukulang. Kaya sa huli, no, kung ating titimbangin, mas gugustuhin natin yung tao na may pagkukulang, pero umaapaw naman ang puso sa kagalakan, sa pananampalataya at sa pagmamahal sa Diyos. Kasi ito yung mga tao na that they can be a good proclaimer of the Word of God. Sila yung magsasabi talaga ng ebanghelyo, no, o ng mabuting balita, no? Sila yung magiging saksi, no, ng kabutihang loob ng Diyos. Sila yung magpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Amen.
naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Sabihin natin, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin, natanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at pagtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga may hirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin Ka, Diyos, ang mga ang tayo sa mga alay na ito, mula sa lupa at ang mabiyayang nakula sa pagpapala mo. Tandaan tinapay na namula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwalaan sa ninang ligayan di malidimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa alangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Narito ang katawan at dugo ni Kristo, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos ng tunay. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo naming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo yaong mga kapanalig naming inaalala namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, sandali tayong tumahimik para alalahanin din natin ang mga kapanalig nating may karamdaman at humihingi ng ating panalangin. Ganon din ang ating pamilya na malayo sa ating piling. Alalahanin natin sila, isipin natin sila sa ilang sandali ng katahimikan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob ang mga panalangin. Mamagamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
Pagmemedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace with you. Kapayapaan po sa bawat isa. ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong inanyayahang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, Eceli pandis hostium, bella premum hostilia, darobur fere auxilium, unite noque Domino, sit sempiterna gloria, divitam sini et terminum, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum Veneremur celui et antiquum documentum novo cedat regui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut quoque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Num Lamentum in se habentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili
Passiones tui memoriam reliquisti, tribue quae sumus, itan nos corporit et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis civiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus soli, o sacrament divine,
Nazareno, sinasamba